may nagtatanong nga bakit daw may spacer tayo. So yung spacer natin na yan, required yan para yung 10 cm na from gravel bedding natin, kailangan meron tayo na yan. Ngayon, mamarkingan namin yon kung saan namin ipapatayo itong poste natin. Bali, sa paghuhulog kasi, kailangan importante yan. Ngayon, yung guide natin, yan na. So ito fence lang to mga kamastan, no? Marami nagtatanong kasi kung ano daw tong proyekto natin. Fencing lang po. Ang distansya nung bawat poste namin 2.9. Okay, so parilya. Bago natin ilalagay yung poste, syempre, ayan nakatihaya yan mga kamastan, yung nakabenda ng 90 degrees. So ipapatong natin yan sa ating puto-puto kay spacer na 10 cm. Dreams take shape, we build it right. From walls to rooms, we bring your light. Every corner designed so true. The Allen Builders is here for you. Okay, so panibagong araw tayo. Allen Builders, your home solution. Interior design and renovation. From makeover to a brand new creation. Your trusted name in every nation. Allen Builders. Yung mga ibang videos namin dito corrupted dahil sira pala ata yung camera ko. Hindi ko alam, ni-reset ko na. Hopefully maging okay na. Palit ako ng SD card siguro. Tapos yun na, ayusin natin. Mahangin, no? Wala akong audio. Nag-mic pala sana ako. So ito na yung project natin. Naglalagay kami ng mga gravel bedding, lahat na. Ito, nahuhukay na itong portion na to. Diba, tuwid na. At dito, ayan, nahukay na rin dyan sa may portion na yan. Dito meron tayo spacer. May nagtatanong nga bakit daw may spacer tayo. So yung spacer natin na yan, required yan para yung 10 cm na from gravel bedding natin, kailangan meron tayo yan. Ayan, so yung paglalagay ng parilya natin, ayan na, bago natin ilagay yung ating parilya, may spacer tayo na puto-puto na tinatawag. Pahinga tatap puto-puto yung may bagam. Ayan si Danilo, tapos si Foreman. So yan yung simpleng pamamaraan namin sa pag-layout. Paglalagay ng parilya at paglalagay ng ating mga poste. Ito, nabuhusan na yung dalawang yan. Kaya tingnan muna natin para at least masilip ninyo. Hulog wino timnag. Yan na ganata, hulog wino timnag. Okay, so hulugan natin. So ito na yung magiging guide natin. Based dun sa may hulog natin, yan na yung magiging guide. Yung bakal na to, itong dalawang naka-cross na yan. So yan ang kagandahan niya. Ngayon, mamarkingan namin yon kung saan namin ipapatayo itong poste natin. So maglalagay tayo niyan ng ties sa gitna para yun ay magiging guide niya. So mamarkingan ni Foreman niya. Diyan natin ilalagay yung ating ties. So, bali, paghuhulog kasi, kailangan importante yan. Ngayon yung guide natin. Yan na. Kahit yung 90 degrees lang dapat ang gawitin nyo dyan. Kahit yung wala ng hook. Kasi yun, nag-guide lang naman yan. Talagay na lang sa iyo. Ganyan. So based dun sa may sinukat natin kanina, based sa hulog na yan, yung tinlag na yan, yun na yung magiging guide natin. So alam na natin kung saan natin ipapatayo yung poste na yan. Para at least pagka tinali yan, yung poste natin, madali na lang, itatali-tali na lang. Ito pag-aari din ng client natin. So walang magiging problema. Kaya sinentro na namin para kumbaga yung footing natin naka-balance talaga siya. Although pwede naman na naka-side. Yung mga paraan naman talaga yan. Okay, goods. Di bangir, di dulo, di kanto. Okay, latag na. Okay. So yan, naka 30 cm itong bend natin na yan na 90 degrees.
So ito fence lang to mga kamusta, no? Marami nagtatanong kasi kung ano daw tong proyekto natin. Fencing lang po. Ang distansya nung bawat poste namin 2.9. Kung alin doon yung mas maraming poste, matibay yan. Huwag lang maliliit. So, marami nagsasabi dapat 9mm. Wala na, sablay na. Yan, tingnan nyo, nakapaupo na yan. Doon sa may stirrups natin or ties natin. Stirrups is para sa mga biga, mga kamusta, no? Kasi sigurado ako, i-correct tayo niya. Ano kaya ng duwa? Para parehas na space. Banking no ka. Okay, so maglalagay tayo ng guide na ito. So yun yung sinusukat nila na yan. Kaya tinanong ko kung tama yung sukat nung ayun, yung metro niya. Patingin niya ng metro. O, di ba? May ito kasi yung isang bagay na binabanggit ko eh. Ayan. Baka mamaya niribitsan kasi gumagalaw. Baka ano bang meaning nung bakit gumagalaw yung metro? Ito, nahihila, naitutulak. So may meaning yan mga kamusta. Kaya wag nyo niribitsan. Baka mamaya minarti-martilyo nyo pa. So importante yan para dun sa may guide natin ng paglalagay nung ayan, sa hulog ng ating mga poste. Okay, gravel bedding. Gravel bedding, gamit natin dyan, it's either 1 inch o kaya naman 3/4 o kaya naman 1/2, no? So possible yan mga kamusta. So yung gravel bedding natin at least 10 cm, no? So yun po yung gagamitin natin. Then nagpakuha rin ako ng hose para abot dito, doon hanggang doon sa dulo. Kasi ito, manometer tayo 150. Okay, so 150 meters. Kasi may tubig naman tayo hanggang doon sa may drum na yun, yung may hose tayo doon. Pero pagdating dito wala na, malayo na. Kaya nagigib sila mula doon hanggang dito. Kaya ngayon nakatutok na yung tubig natin. Lagay natin yung drum dito, bawat tapat ng mixing board natin. Yan kasi yung mga straight natin na yan, pang straight natin dyan sa mga guide na yan para minsanan yung latag hanggang doon. Yun sa kabila. Kasi dito okay na to eh. Patapos naman na yan. Yung isang skilled natin pinunta sa RHU. Mukhang i-admit ata dahil tumaas yung pressure ng dugo. So buti na agapan kasi malapit lang naman dito. Okay, so tara, merenda muna tayo. Yung tropa pala natin, hindi pala siya high blood. Nakatawag lang sa akin. Nangyari pala gastritis dahil sa pag-iinom ng alcohol. Uy! Bago ah! Dito mas malilim. Ay, mga kaibigan natin, oh. Pogi na sasakyan na. Naka-Ford. Sana all Ford. Ay. Nakala ko si Ford ang dala mo eh. Ano yan? Magic mo? Ingat, ingat. Okay, tara. Yan, merenda. Merenda muna tayo. Ayan, ma-admit niyo yung tropa na isa kasi gastritis nga dahil sa alcohol. Yan sinasabi ko, pag iinom na alcohol or inom ng alak, walang binibigay na maganda yan. Inom ka man, siguro chill lang, pero pagka lasing-lasing eh wala na. Paktay pamilya pag ganoon. Bali si engineer na ang pinasama ko doon. At para pansamantala ako muna yung mag-guide dito. Although meron naman si foreman. So pagkatapos ng gravel bedding natin, lalagay na natin yung ating puto-puto o kaya spacer. Okay, so parilya. Bago natin ilalagay yung poste, syempre, ayan nakatihaya yan mga kamusta, yung nakabend ng 90 degrees. So ipapatong natin yan sa ating yung ating puto-puto o kaya spacer na 10 cm. So, importante ho yan mga kamusta. Malaking bagay po yan na mayroon tayo spacer. Marami din na pwedeng gamitin dyan kagaya ng mga bato. Pero para standard at saka makukuha mo talaga yung saktong taas ng parilya natin na 10 cm, ay gagamit ka na lang ng spacer na kagaya ng ginagamit namin. Ayan, yung mga yan pinapabrigate natin gamit yung PVC. So ang kagandahan lang naman yan, kung may sobrang halo,
gagawa na naman tayo kasi ito maraming malalagyan. Interior design and renovation. From makeover to a brand new creation. Your trusted name in every nation. Your trusted name in every nation. Your trusted name in every nation. Your home design and solution.